Bakit ka na pa rito? Di ba sinabi ko sa'yo huwag pumarito sa kumpanya para hanapin ako? Ang suot mo ay nakakadiri. Kung makikita ka ng aking kasamahan, napakahihiya ko. Faye, ngayon ay ating second anniversary ng relasyon. Bumili ako ng mga tiket sa pelikula at nagreserba ng restaurant. Gusto kitang bigyan ng sorpresa. Fefe, sino siya? Kaibigan ko siya. Ako ang boyfriend niya. Ang booking ito sa bisig mo. Wala pang 100 piso, no? Tulad mo. Nangliligaw pa ng babae. Umuwi ka na lang at matulog. Huwag mo na akong hanapin sa hinaharap. Faye, kahit na ako ngayon ay duka, pagkatapos kong magtapos, maghahanap ako ng trabaho. Sisikapin kong ibigay sa iyo ang isang masayang kinabukasan. Pagsisikap. Lin yun. Kahit anong pagsisikap ng ordinaryong tao. Hindi makalampas sa antas panlipunan. Ang gusto kong cellphone bag. Kaya mo bang bilhin? Kahit manood ng pelikula, kailangan mo pang hintayin ng anibersaryo. Anong maibibigay mo para maging masaya ko? Faye, Ang 100 pisong ito, pambayad sa iyong biniling bulaklak. Sa hinaharap, huwag nang maging palakang. Nangangarap kumain ng karne ng gansa. Ikaw, hindi ka rapat-dapat sa pag-ibig. Naiintindihan mo. Hi, 16387. Sa pintuan ng bahay namin, bakit may ganitong mamahaling sasakyan na nakaparada? Ma, ayos ka lang ba? Ayos lang. Eto. Eto. Eto na siguro ang apo ko. Oo. Apo, Anak, ako ang lolo mo. ma, hindi mo ba sinabi sa akin na si Lolo ay matagal ng patay? Anak, siya nga talaga ang lolo mo. Noon, gusto kong makasama ang tatay mo. Ayaw pumayag ng lolo mo. Kaya nagtanan na lang kami ng tatay mo. Mula noon, wala na akong contact sa lolo mo. Ma, hindi ko akalain na noong panahong yun, medyo rebelde ka pala. Ang lolo mo, siya ang chairman ng Huading Group. Ang pagbalik niya ngayon ay para sunduin ka at ibalik sa pamilya Liu. Gusto mo ba? Wading Group. Liu Zizong, ang pinakamayaman sa 3 timog kanlurang lalawigan. Oo. Anak, marami kang hirap na dinanas itong mga nakaraang taon, ano? Kulang lagi ang pera mo, ano? Huwag kang mag-alala. Bibigyan ka ng pera ng lolo mo. May 100 milyon sa card na ito. Kunin mo muna to para gastusin. Kapag naubos, humingi ka ulit sa akin. Gagaano karami? Tanggapin mo na. Eto, maliit na halaga lang. Marami ang pera ng lolo mo. Huwag kang mag-alala. Pwede ka munang manatili sa piling ng nanay mo. Tulungan mo muna akong alagaan ang negosyo sa Qingyang. Pag-isipan mo na mabuti. Ako ang magmamanage. Nag-aaral pa ako sa kolehiyo. At saka wala akong karanasan sa negosyo. Hindi ko kaya. Nag-aaral pa ako sa universidad. At wala talaga akong karanasan sa negosyo. Hindi problema mga iyon. Ang operasyon sa Qingyang City ay palaging matatag. Bibigyan pa kita ng mahusay na katulong. Maaari kang mag-aral habang natututo ng negosyo. At saka, ang kinikita ng Qingyang subsidiary ay maaari mo rin gamitin ng libre. Ang taong walang pera ay hindi karapat-dapat sa pag-ibig. Naiintindihan mo ba? Sige. Ha 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 ha. Ito ang totoong mahal kong apo. Kaya ganito, bukas ng umaga, pumunta ka agad sa Qingyang subsidiary upang maging tagapangulo. Dumating na ang tagapangulo. Magpakita ka maayos! Maging alerto! Pa,
Hindi ko alam. Sino ba tong bagong tagapangulong ito? Kung anong klaseng tao siya? Bigla na lang ibinaba sa ating subsidiary. Ayon sa alam ko, malamang na siya ay kamag-anak ni tagapangulong Liu Jijong. Kamag-anak. Totoo ba yan? Siyempre totoo. Ito ay sinabi mismo ni Jiwoo sa akin. Ang tatay niya ay hepe pa. Hindi siya magsisinungaling. Fei, talagang magkasama na kayo ni Jiwoo? Alagaan mo naman kami sa hinaharap. Walang problema. Bakit pa siya pumupunta rito? Lin yun? Tumigil ka dyan. May mahalagang bagay ako na kailangang asikasuhin ngayon. Wala akong oras para maglaro sa'yo. Umalis ka na. Anong ginagawa mo? Ay, ikaw ang Huading Building! Bitawan mo ang anak ko! Tatay, papatayin mo siya. Gusto mo akong patayin? Ikaw lang, hindi ka pa sapat na kwalipikado. Hindi ako kwalipikado? Hindi mo man lang tinignan ang iyong sarili. Kung gaano ka kawalang kapalaran. Kahit ang iyong sariling kasintahan. Lalaking hindi kayang ingatan. May lakas pa ng loob na hamunin ako. Lin yun, kung patuloy mo akong guguluhin, hindi rin ako makikipagbati sa'yo. Umalis ka na rito agad. Ikaw lang? Karapat dapat ka rin? Ikaw! Binata, Wu, magpadala ka agad ng tao. Itapon siya kung makita ng bagong tagapangulo. Ang ganitong uri ng tao na nagkakagulo sa pintuan ng kumpanya, tiyak na sasabihin niya na tayo ay hindi wasto ang pangangasiwa. Tama. Tawagin mo ang seguridad. Hindi na kailangang tawagin ng seguridad. Dahil akong bagong nahirang na Pangulo. Ano? Ikaw ang sa araw na ito. Nahirang na tagapangulo. Ito ang narinig ko ngayong taon. Pinakamakatawang biro. Bakit hindi mo sabihin, ikaw ang ni Liu Zhijong na apo sa lalaki? Lin yun, maaari mo bang? Huwag dito para sa akin magpakakahiya. Ang bagong tagapangulo ng Grupo Huading ay isang taong katulad mo ay maaaring magpanggap? Bilang iyong dating kasintahan, nakakahiya talaga. Sa panahon ngayon, walang naniniwala sa katotohanan. Ikaw, Ang espesyal na sasakyan ni Tagapangulong Liu, Belief. Dumating na ang bagong Tagapangulo. Lin yun, dumating na ang totoong tagapangulo. Tingnan natin kung paano mo ipagpapatuloy ang pagpapanggap. Kalihimsang, bakit kailangan dumating? Nasaan ang bagong Tagapangulo? Ang bagong tagapangulo, dapat ay nakarating na. Hindi ba ninyo siya nakita? wala po. Nandito lang po kami. Nakatayo sa pintuan. Kalihim, Zhang, ano po ang tinitingnan ninyo? Wala lang. Baka unang pumunta ang bagong tagapangulo. Sa opisina. Umuwi na kayong lahat. Umuwi na. Tagapangulo. Hindi po ba kayo makikipagkita sa lahat? Makikita rin ninyo siya sa hinaharap. Umuwi na kayong lahat. Bumalik na sa trabaho. Hoy, nasaan si Lin yun? Baka nalaman niyang nahalata na siya. Kaya maaga siyang tumakas. Mura lang ang nakuha niya ngayon. Kapag nakita ko siya ulit, babasagin ko ang binti niya. Okay lang kung mahirap. Pero wala pa siyang bayag. Bulag talaga ako noon. Binata, Lin, bakit po ayaw ninyo kanina? Makipagkita sa lahat. Hindi ba mas masaya to? Mas magiging malinaw ang pagkakakita sa tunay na ugali ng tao. Basta masaya kayo. Tulungan mo akong imbestigahang mabuti ang mga ginawa ni Nabuhay at Udayo sa kumpanya. Sa mga nakarang taon, huwag palampasin kahit anong bakas. Opo. Ay nako, huwag ka na umiyak.
Punasan mo to. Ano ba ang nangyari sa kanya? Lin yun. Sa wakas nakabalik ka na. Pero, baka tayo rin ay bumagsak. Bakit? Dahil lang iyan kay Zheng Dawei. Kanina umaga, si Wang Shui ang nagdala. NG Group assignment, pinagparinig pa niya sa kanya ng gabi. Ay puntahan siya uli. Ako ang nagdala ng problema sa inyo. Ano ba ang kinalaman mo dito? Matagal ko nang narinig ang mga bagay tungkol kay Zheng Dawei na ito. Ginagamit niyang academic credits para linlangin ng mga babaeng estudyante. Hindi ko inakalang totoo lahat. Mayroon ka bang magandang paraan ngayon? Okay lang kung kaming dalawa ay bumagsak. Mag-retake na lang kung sakali. Pero si Wang Shui hirap na hirap para makuha ang slot para sa graduate recommendation. Kung siya ay babagsak, wawakwak siya. Kayo dalawa, dito muna at hintay ng balita mula sa akin. Linyon. Huwag ka mag-aksaya. Si Zheng Dawei ay may connection. Ang aching slot para sa graduate recommendation. Kung mawala, ay mawala na. Kung magagalit siya sa'yo, ma-expel ka. Huwag kang maglala. Wala namang mangyayari sa akin. Estudyanteng ito, may kailangan ka ba? Presidente, gusto kong mag-donate ng pera sa paaralan. Estudyanteng ito. Ang iyong kabutihang loob, amin na pong tanggapin. Bukod pa riyan ang aming paaralan, ay hindi nangangailangan ng ilang dosena o ilang daang piso na donasyon. Itago mo na lang para sa sarili mong gamit. Presidente, ang idodonate ko ay hindi ilang dosena. Hindi rin ilang daan, kundi 10 milyon. Ano ang sinabi mong idodonate mo? Ano? Magkano ang idodonasyon mo? 10 milyon. Hindi ka klase. Hindi ka nagbibiro sa akin. Nagdonasyon ka ng 10 milyon! Pangulo, maaari mong ibigay sa akin ang account ng Departamento ng Pananalapi ng Paaralan. Ililipat ko na ngayon. Ito na. Pangulo, maaari po ninyong tawagan niyo yun, ang Pananalapi ng Paaralan, para kumpirmahin. Kung may natanggap na, donasyong 10 milyon. Halo. Pangulo, katatanggap lang namin ng donasyong 10 milyon. Naintindihan ko na. Nasaan ang donor? Nandito mismo sa harap ko. Ito pala ang estudyante, maupo kayo. Ipaghahanda kita ng tsaa. Subalit, Pangulo, ang 10 milyon kong ito ay hindi walang kapalit na donasyon. May dalawa akong kahilingan. Sabihin niyo po, una, Baka ako ay magiging abala sa hinaharap. Baka hindi makadalo sa ilang klase. Sana ang paaralan ay huwag panagutin ang aking pagliban. Siyempre, kung kailangan ng donasyon ng paaralan, maaari akong tumulong. paano naging pagliban ito? Hindi mo ba ako? Nagpaalam na. Pangalawa, hinihiling ko sa paaralan na paalisin si Zheng Dawei. Matagal niyang inabuso ang kanyang posisyon upang manggulo sa mga babaeng estudyante. Ang ganitong uri ng tao ay hindi dapat manatili sa paaralan. May ganitong bagay pala. Aasikasuhin ko to kaagad. Maraming salamat po, Pangulo. May iba pa akong gagawin. Mauna na ako. Estudyanteng ito. Sa hinaharap kung may anumang kailangan. Tumawag lang kayo sa akin anumang oras. Lin yun. Hindi inaasahan na ang napatanggal. Ay, si Zheng Dawei pala! Parang matuwid nga ang langit. Siguro nga, Magdiriwang tayo ngayon. Usapan na. Ako ang sasagot. Lin yun. Baka mali ang napuntahan natin. Lalawigan. Hindi ako nagkamali ng pagpunta. dito mismo. Pasok na tayo. Lin yun. Huwag kayong pumasok. Kahit ngayon na ipagbili mo ako. Hindi ko pa rin kayang malibre ng mga bisitang ito. Hindi kita pinapalibre. Ako ang magbabayad. Sinabi mo sana kaagad. Mauna na ako pumasok para mag-order. Tara na. Linyon. Kung hindi, doon na lang tayo pumunta. Sa labas ng paaralan, doon sa kalyeng may mga pagkain-kalye. Mukhang napakamahal dito. Ayos lang. May pera ako. Restaurant talaga ang kailangan. Masarap talaga. Busog ka na ba? Tapos na akong kumain. Magbabayad na. Yihong 28,000, 880 piso. Gusto mo ba ay cash o card? Card. Pwede bang magbayad gamit ang telepono? Siyempre pwede.
Ano ho ang problema, Ginoo? Ang aking telepono at bangko card ay nawala. Saglit lang po. Paparatingin ko ang kaibigan ko para magbayad. Bigay mo saan ang telepono. Bilisan mo. Huwag kang maniwala sa kanila. Estudyanteng walang pera lang siya. Kapag umalis ka, matatakas silang hindi nagbabayad. Tatakas silang lahat sa pagbabayad. Ginoong Wu, kilala mo sila. Siyempre, ang mga iyon ay mga hindi makakabayad. Magsumbong ka na sa pulis. Ang pagkain na ito ay hindi nila kayang bayaran. Ire-report ko na sa otoridad. Huy! Ikaw, Anong ginagawa mo? akala mo ba nakawin mo ang cellphone ng waiter? Ay okay na. Meron pa akong gamitin mo ang akin. Salamat, Ginoong Wu. Huwag magreklamo sa pulis. Magbabayad kami. Hija. Ikaw, naloko ka ba niya? Tawagin mo akong kuya. Ang iyong parte ng bill, babayaran ko para sa'yo. May 200 piso pa ako sa bulsa. Ang natitira ay, maaari bang bayaran ng hulugan? Maaari kong ihandog ang aking ID at estudyante ID bilang sangla sa'yo. Pangako ko, babayaran ko talaga. Meron pa akong 20. Faye, nakita mo ba? Sa panahong ito may tao pa na may 20 piso lang sa bulsa ang maglakas loob kumain sa 5-star na restaurant at hihingi pa ng hulugan. Ting, sa susunod, lumayo ka sa mga ganitong tao nang malayo. Baka mahawa ka sa kanilang amoy. Nako, Ginoong Hao. Bulag lang ako nun. Ngayon pinagaling mo na ako. Ako at siya. Matagal nang hindi nag-uusap. Ikaw lumuhod at dilaan mo ang sapatos ko hanggang malinis. Ang pagkain ngayong araw na to, ako ang magbabayad. Paano mo magawa? Naman lait ng tao ng ganito. Ibig kong sabihin, pag insulto, maliit na bata, kung mas mayaman ka kaysa sa akin, maaari mo rin gamitin ng pera para insultuhin ako. Walang problema. Ako ang bahala. Ikaw mismo ang nagsabi kanina. Basta mas mayaman kaysa sa'yo, maaari kang insultuhin ng basta-basta. Ganun ba? Siyempre, ngunit, may pera ka ba? Kung gayon, bibigyan kita ng 200,000. Dilaan mo ang sapatos ko hanggang malinis. 200,000 pa. Una mong bayaran ang 20,000 bill ng mesa na to. Manager, tamang-tama ang pagdating mo. May kumakain ng walang bayad dito. Mabilis. Tawagan ng pulis para hulihin sila. Kumusta po, manager? Ang inyong bill ay nabayaran na. Ito po ang inyong telepono. Salamat. Hindi niyo po kailangang maging magalang. Sa pagkakataong ito, ay hindi namin kayo naasikaso ng maayos. Sa susunod na pagpunta ninyo, maaari niyo po akong direktang kontakin. Ako mismo ang maglilingkod sa inyo. Baliw ka ba? Tiningnan mo bang mabuti kung sino sila? Ni hindi mo man lang personal. Pinaglingkuran ako. Ginong Wu. Sa palagay ko, manager, hindi nakilala ng tama ang napakagalang na bisitang ito. Ikaw, manager. Anong uri ng pagkatao meron siya? Isang estudyante lang naman siya, di ba? Pumasok sa Gima ang 200,000. Pumasok na ang 200,000. 200,000 talaga. Ngayon, maaari mo bang dilaan ang sapatos ko hanggang malinis? Saan mo nakuha ang napakaraming pera? Nanghiram ka siguro? Gusto mong mag-back out? Nagsasabi lang ako ng totoo. Kung hindi, ay ipaliwanag mo ng malinaw. Saan mo nakuha ang napakaraming pera? Ginong Wu, ang taong nasa harap ninyo ay ang pinakamayamang tao sa 3 lalawigan ng Sinan. Ang apo sa tuhod ni Ginoong Liu Zijong. Siya. Meron ba siyang hawak na anumang kompromiso sa'yo tumutulong ka pa sa kanya na itanghal ang ganitong nakakainip na drama? Len yon, Ang larong roleplay mo. Nasobran ka na sa paglalaro nito, ano? kasama kitang lumaki mula pagkabata. Ano bang pinagmulan ng pamilya mo? Hindi ko ba alam? Ang sapatos na ito. Dilaan mo ba o hindi? Hindi ako dila. Kung may kakayahan ka,
Ipapilit mo na lang sa akin na dilaan ito. Labis akong nadismaya sa'yo. Para lang makipagbalikan sa akin. Umutang ka pa. Nagpanggap ka sa harap ko. Ang 200,000 ito, hindi ko na ibabalik sa'yo. Ituring na lang itong bayad pinsala sa aking kabataan itong 2 taon. Payo ko sa'yo sa hinaharap. Maging isang marangal na tao ka na lang. Aalis na ako. Ang taong ganito, karapat dapat bang makipagsugal sa akin? Hindi ka man lang umiihi para tingnan ang sarili mo. Kung karapat dapat ka ba? Hindi. Kung ayaw mong dilaan, ayaw mo. Ibalik mo naman ang pera. 2 taon, 200,000 ang hiningi. Huwag mong habulin. Hindi. Kuya, gago ka ba? 200,000 yun. Hoy G, Secretary. Bukas ng umaga, pupunta ako sa kumpanya. Lin yun, ha? Alam naming malungkot ka ngayon dahil sa pagkabigo sa pag-ibig. Pero sa harap naming dalawa, wag ka na magpanggap pa. Sa mundo na ito, maraming mabubuting babae. Tiyak na makakahanap ka ng mas mabuti. Aray naman. Anong sekretarya? Anong kumpanya? Anong kalokohan ito? Yung buwan ng gastos mo na nakarang buwan, hinira mo pa sa akin. Paano ka naging, apo ng pinakamayaman? Hayes, sasabihin ko sa'yo, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay bawiin ang pera. Yung tubo ng hiniram na pera. Nakakatakot kataasan. Ikaw, huwag ka maging delinquent. May 200 piso pa ako dito. Alam kong kulang. Pang-emergency mo muna. Yung iba, mag-iisip pa tayo ng paraan. Sa tingin niyo ba talaga? Nagpe-perform lang ako. Ihahatid ko muna kayo pauwi. Hoy, Tay, hindi mo pa ba nakikita ang bagong chairman? Hindi pa. Anong ibig sabihin niya? Tay, ang mga ginawa natin, hindi kaya malalaman. Imposible! Maayos ko tong inayos itong mga taon. Kailanman wala nakahuli ng anumang ebidensya. Mabuti. Lin yun. Yung nangyari kahapon, hindi na kita pinapansin. Hinabol mo pa ako hanggang opisina. Akala mo ba hindi kita papaluin? Tigilan mo. Tay, itong taong ito, itong mga huling araw, parang multong laging sumusunod. Kailangan siyang turuan ng leksyon. Kung hindi, baka makabala pa siya sa chairman. Secretary Zhang, bakit kasama mo rin itong walang kwentang tao dito? Hindi kaya. Nadinaya ka rin niya. Dayong, natanggal ka na. Anong sinasabi mo? Sa mga nakaraang taon mo, dahil sa pagiging pangkalahatang tagapamahala ng kumpanya, nagnakaw at tumanggap ng suhol, umabuso ng pondo ng kumpanya, maging ipinagbili ang mga lihim ng kumpanya, kapalit ng pansariling kapakinabangan. Talaga bang sa palagay mo ang ginawa mo ay walang butas? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Gago ka? Kalihim Zhang, tapat na tapat ako sa kumpanya. Hindi ko kailamang ginawa kahit katiting na kasalanan. Laban sa kumpanya, siya ay naninirang puri. Dayong, payo ko sa'yo na tingnan mabuti muna. Ang dokumento sa iyong kamay bago ka magsalita. Tatay, anong nangyari sa'yo? Sino ka talaga? Mga bagay na to. Saan mo to nakuha? Siya ang laging gusto mong makita. Bagong tagapangulo. Ang tunay na apo sa tuhod ni tagapangulong Liu. Imposible. Masamang tao lang siya. Paano siya magiging apo ni tagapangulong Liu? Hindi makapaniwalang, di ba? Ngunit ano ang magagawa mo? Si Liu Zhejiong talaga ang lolo ko. Binatalin? Bulag ako at hindi nakilala ang dakilang tao. Ang mga nangyari dati ay pawang hindi pagkakaunawaan. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Nakikiusap ako, patawarin mo ako ngayon. Pakiusap, patawarin mo ako ngayon. Ikaw lang ba ang may kasalanan? Ano pang hinihintay mo? Di ka pa luluhod? Humingi ka ng tawad kay Ginoong Lin. Tay, peke yan sigurado. Huwag kang magpalinlang sa kanya. Nandito si Kalihim Zhang. Mangahas ka pang mag-alinlangan sa pagkatao ni Ginoong Lin. Mag-sorry ka. Ginoong Lin, pakiusap, patawarin mo kami. Ngayon, pwede mo na bang dilaan ng talampakan ko? Bakit? Ayaw mo pa? Iniutos ni Ginoong Lin na dilaan mo ang sapatos niya. Iyon ay karangalan para sa'yo. Dilaan mo agad!
Buhay, ano ang pakiramdam ng may yumuyurak sa dangal mo? Nakakainip. Kalihim, Zhang. Ipasa mo na sila sa mga tagapagpatupad. Ginoong Lin, Ginoong Lin. Ginoong Lin. Pakiusap, maging mapagbigay ka sana. Ginoong Lin. Lin yun. Ikaw pa talaga, dahil lang sa 20,000, ay hinabol ako dito. Ikaw, hindi ka naman siguro naghanap pa. Kay General Manager Wu, anong sinabi mo sa kanya? Wala naman. Sinabihan ko lang na silang mag-ama ay tinanggal na sa trabaho. Tanggalin? Si Yang Wu ay mataas na opisyal. Ang kanyang ama ay General Manager pa? Maliban sa tagapangulo, walang makakatanggal sa kanila? Anong ginagawa mo? Ay, mali ako. Mali ako. Alam ko talagang mali ako. Ay, Secretary Zhang, patawarin mo na ako. Naniniwala ka na ba ngayon? Ikaw, umakyat ka sa bagong tagapangulo. Lin yun, ang bagong tagapangulo. Ano ang hitsura niya? Balita ako bata pa. Maaari mo ba akong dalhin para makilala siya? Lin yun. Kung idadala mo ako para makaakyat sa bagong tagapangulo, yung 20,000, maibabalik ko na sa'yo. At saka pa kung ako ay magiging babae ng tagapangulo tayong dalawa, maaaring magtulungan sa hinaharap, di ba? Gusto ko talagang makilala ang bagong tagapangulo. Siyempre, Sige, sa susunod na linggo ang grupo ay maghahandaan ng isang hapunan para sa pagtatalaga ng bagong tagapangulo. Sa oras na yun ng buong mga kilalang tao at mayayaman ng Chinyang City ay darating. Maaari kitang bigyan ng imbitasyon. Lin yun, alam kong nasa puso mo pa rin ako. 50,000. 50,000. 500,000. 500,000. Nanloloko ka ba? Isang imbitasyon, 500,000. Kung ayaw mo, wag na. Sige, wag mo akong lokohin. Dumating ang 500,000 yuan. Ipapadala ko ang imbitasyon sa'yo. Sana sa susunod na makita mo, bagong tagapangulo. Masaya ka pa rin tulad ngayon. Hoy, Lin yun! Dito. Naku, bilis-bilis! Ang bagal-bagal mo. Umupo. Lin yun, hindi ka ba nalaglag sa pag-ibig? Ipakikilala ko sa iyo ang isang maganda. Yung babaeng tulad ni Fei-Fei. Hindi karapat-dapat sa iyo. Batiin mo siya. Bilisan mo. Kamusta? Wag na. Ako si Lin yun. Ako si Guo Xiaoxiao. Huang Sun, sabi mo ipakikilala mo kay Xiaoxiao. Ang boyfriend. Siya ba? Ipakilala mo kay Xiaoxiao. Ipakilala mo kay Xiaoxiao Zhonghai Tower. Ang kalagayan ng pamilya niya. Ito. Anak ng ordinaryong pamilya. Napakadukha ng pamilya. Wala namang may pakikilala. Hindi. Ganito gusto pang maghanap ng nobya. Lalaki. Ah? Huang Sun. Ano ba tingin mo kay Xiaoxiao? Nagpapatakbo ng kumpanya ang pamilya niya. Nakipag-ugnayan pa sa Huading Group. Anong klaseng tao? Ang dinala mo pa sa harap ni Xiaoxiao. Ang pamilya mo ay may pakikipagtulungan sa Huading Group. Nakita mo ba? Ito ang Huading Group. Ang imbitasyon sa cocktail party. Sa buong buhay ninyo, baka ngayon lang. May pagkakataong makakita ng ganito. Dilatan ninyo ang mga mata ninyo at tamasahin ninyo ito. Ikaw. Ang kumpanya ng pamilya mo. Ano ang pangalan? Bakit mo to tinatanong? Gusto mo bang mag-apply sa kumpanya ng pamilya namin? Wala lang. Nagtatanong lang. Ang kumpanya ng pamilya ni Xiaoxiao ay tinatawag na Ming Sheng. Magtanong ka ng maigi. Hoy, pupunta muna ako sa banyo. Hoy! Hoy, hindi. Sino ang tinatawag mo? Hindi naman ako nagkamali ng tawag. Tingnan mo ang suot niya sa buong katawan. Lampas ba ng 100 piso? Samahan mo akong uminom ng 2 baso. Bitawan mo agad ako. O ako'y hihingi ng tulong. Hoy, put! Nang ina! Pumunta ka na sa lugar na to. Hindi ba't nagbebenta ka lang? Sabihin mo, magkano? Narito lang ako bilang tagapagtanghal. Hindi ako nagbebenta ng ganyan. Anong ibig sabihin ng hindi nagbebenta?
Hindi ba't hindi lang kayo nagkasundo sa presyo? 5,000. Bibigyan kita ng 5,000. Samahan mo akong uminom. Sabi ko hindi ako sumasama sa pag-inom. Maswerte ka dahil gusto kita. Ngayon, kailangan mong sumama. Kailangan mong sumama. Tulong? Kumusta ka? Kumusta ka? Lin yun. Sino ka? Hinahamon mo ako. Una kong napansin ang babaeng iyon. Masakit. Umalis ka. Aalis na ako ngayon. Hintayin mo ko. Isasama kita pabalik sa eskwelahan. Bakit? Maghihintay ka pa ba rito hanggang sa siya'y bumalik? Lin yun. Maaari mo bang wag sabihin sa iba? Nagtatrabaho ako rito. Oo, ngunit sa ganitong lugar, maraming masasamang tao. Huwag ka nang madalas pumunta rito sa inaharap. Alam ko. Huang Shun! Sinabi ni Lin yun na pupunta siya sa banyo. Bakit hindi pa siya bumalik? Baka natatakot siya. Na pinapalibre natin siya. Kaya umalis na siya ng maaga. Sabihin mo sa kanya, bayad na ang bill. Hindi na niya kailangang magtago. Nagsisinungaling ka. Hindi ganyan si Lin yun. Magte-text na ako sa kanya ngayon. Wow. Limited edition ba ang kotse na to? Lamborghini ito. Ang ganda talaga. Ang sasakyang ito ba ay nagkakahalaga ng 10 milyon? Oh, Global Limited Edition. Kahit may pera ka, hindi ka siguradong makakabili. Sinasabi mo na ang sasakyang ito ay nakapark dito. Tiyak na malapit lang ang may-ari. Ano sa palagay mo? Maaari ba nating makita ang mukha ng batang ito? Oo nga. Kung makikilala natin siya ng kaunti, mas maganda sana. Akin ang sasakyang ito. Kotse ko ito. Sa hitsura mong iyan, magmamaneho ng Lamborghini? Mas bagay pang magbisikletang pampubliko. Noong una, akala ko naghihirap ka lang ng kaunti. Ngayon ko lang nalaman na masama rin pala ugali mo. Kaya mo magsinungaling nang walang pag-aatubili. Hindi na dapat ako pumunta ngayon. Kuya, sobra ka nang nagpapakitang gilas. Baka mahirapan ka nang umalis sa sitwasyon. Ngayon ba? Kotse ko na to? Sakay na. Ikaw? Sa convenience store? Bakit nakatayo ka lang dyan? Tiyan, sakay na. Hindi, ito kasi, saan ako uupo? Saluhin mo. Lin yun, talaga bang sa'yo ang kotse na to? Kanina mo pa sinasabi. Naubos na kayo sa hirap. Ngayon, pakinggan mo kung tumutunog ang kotse na ito. Lin yun? Bumalik ka rito. Si Shushio! Huwag kang magalit. Talagang hindi sa kanyang kotse na yon. Kung hindi, paano kaya nangyari? Na wala tayong narinig na kahit anong balita? Ay nako, Tama. Tiyak inarkila niya o hiniram o baka ninakaw pa nga. pakinggan mo kung tumutunogan sa akin. Wang Oksun, Lin yun, ang sarap siguro ng pakiramdam mo sa pagpapanggap. Magpanggap? Nung umarkila ka ng kotse, hindi mo man lang ako inaya. Magkano bang renta ng kotse na to sa isang araw? Para sa pakikipagtipan lang naman, hindi mo kailangan magpalaki na eksena. Ah, oo nga pala, naalala ko ang isang bagay. Bakit si Wang Shui kasama mo? Suot pa niya ang damit mo. Sumama siya sa mga kaibigan niya para maglibang. Sakto na nagkita kami. Tungkol naman sa damit. Nadumihan niya ang palda niya. Kaya ipinahiram ko na lang sa kanya ang aking jacket.
Sabi ko na nga ba, hindi kayo dalawa magtataksil sa akin. Lim na nagliligawan. Linyon, salamat sa iyo ngayong gabi. Walang anuman. Akyat ka na. Linisin ko na ang damit na yon bago ko ibalik sa'yo. Sige. Lin yun. Bakit ko na-feel na itong si Wang Shui? Parang may gusto sa'yo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Mabuting estudyante si Wang Shui. Ano bang ibig mong sabihin? Anong problema sa mabuting estudyante? Hindi na ba pwedeng manligaw ang mabuting estudyante? Bakit hindi ko to napansin dati? At saka si Wang Shui, Maganda siya. Maganda rin ang mga marka. napakaganda pa ng personalidad. Bagay na bagay siya sa'yo. Tama na. Huwag ka nang magdaldal. Nagsara na ang dormitoryo. Hindi, seryoso ako. Talagang isa si Wang Shui sa napakagandang potensyal na kasintahan, pero may kahirapan lang ang pamilya niya. Kung ikaw at siya ay magiging magkasama, baka medyo mabigat ang pressure. Nasa bandang itong dormitoryo na lang pasan mo na. Hindi ako uuwi sa dormitoryo ngayong gabi. Saan ka pupunta? Isa sa uli ang kotse. Linyon. Linyon. Tapos ng klase. Aw. Eto yung damit na hiniram mo sa akin. Nalinis ko na to. Sige. Yun. Oy, tulong mo sa akin dati. Tulong mo sa akin dati. Gusto ko. Wang Shui, lumabas ka muna. May importante ako sa'yo. Sige. Pupunta muna ako ron. Hoy. Hoy. Kuya Zheng, anong kailangan mo sa akin? Wang Shui, ikaw ay staff. Angie, External Relations sa Student Council natin. Magkakaroon ng winter sports meet ang eskwela ngayong taon? Kailangan ng sponsor. Hindi bababa sa 200,000 ang sponsorship fee. Ang task na ito ay pagkakatiwala ko sa'yo. 200,000? Ang laki naman yan. Hindi ba ilang libo lang dati? Mas malaki. Ang winter meet ngayong taon kaysa dati. Natural lang na mas mahal. Pero itong 200,000, sobra talaga. Wang Shui, ikaw ang pinakamaganda. Sa External Relations Nathan, kung magsasakripisyo ka ng kaunti, hindi lang 200,000, kahit 2 milyon, sa tingin ko, may mag-sponsor. Masama kang tao. Hinampas mo ako? Ayaw mo na ng scholarship mo, ha? Maliban kung payag kang maging girlfriend ko, itong 200,000 sponsorship, ako mismo ang maghahanap. Bitawan mo ako. Masama kang tao. Bitawan mo ako. Bitawan. Linyon? Huwag kang mag-alala. Nangangahas kang manakit sa akin. Sige, manakit ka. Ano? Kailangan pa bang pumili ng araw para saktan ka? Lem, mabuti. Mabuti na naman. Pupunta na ako ngayon sa punong guro. Maghintay kang mapapaalis ka. Zheng Fei, ang bagay na to. Walang kinalaman kay Linyon. Hindi ba? Pagkuha ng 200,000 sponsor. Pumapayag ako. Kanina mo pa sinasabing hindi mo magagawa? Ngayon pumapayag ka na. Dahil lang sa batang ito, di ba? Ang bagay na to, talagang walang kinalaman sa kanya. Sige, yamang sinasabi mong kaya mo. Kung hindi mo magawa, kapalit. Alam mo sa sarili mo. Alam ko, Huwag kang mag-alala. Di ba 20 milyon lang? Tutulungan kita. Ha 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 ha. Hindi ba 200,000 lang kung makakakuha ka ng 200,000 sponsor? Magtatakbo ako ng hubad palibot ng palaruan. Huwag mong bawiin ang sinabi mo. Tiyak na hindi ako magsisisi. Ngunit kung hindi mo magawa, Ako mismo alis sa paaralan. O bahala ka na. Linyon hindi pwede. sige. Bibigyan kita ng 3 araw na palugit. At ang kumpanyang kukuhaan ng sponsor, dapat malaking kumpanyang may bilyong halaga. Ang maliliit na ito. Hindi ka dapat mag-sponsor sa aming paaralan. 3 araw. Kailangan pa ng malaking kumpanyang may halagang bilyon. Malinaw na sinasadya mong pahirapan ng tao. Pwede mo ring tanggihan. Tapos kasama tong batang lalaki. Mag-drop out ng magkasama. Ikaw, Pumapayag ako. Pero, Hindi kailangan ng 3 araw. Hilaga, 1 araw. Sapat na. Ha ha ha! Naghahanap ka ng kamatayan. Maghintay ka na lang. Umalis ka na bukas. Ano ang tinitingnan mo? Layas kayong lahat. Linyon, paano ka pumayag sa kanya? Malinaw na to niya. Sinasadya para lokohin ka. Huwag kang mag-alala. Hindi niya ako maluloko. Sige na, ganito na ang nangyari.
Subukan na lang natin. Kung talagang hindi matatapos, pupunta ako sa punong guro. Ano man ang mangyari, hindi kita pababayaang ma-excomulgado ng paaralan. Ang bagay na to, hindi mo kailangan makialam. Ako nang bahala. Maniwala ka sa akin. Ginoong Lin, ang mga bagay na kailangan mo, nahanda ko na para sa iyo. Salamat. Oo nga pala, meron ba tayong pakikipagtulungan sa isang kumpanya? Tinatawag na Ming Sheng. Kailangan kong i-verify. Kung meron tayong pakikipagtulungan, Hilaga itigil agad ang lahat ng pakikipagtulungan. Ang aking inaugurasyon, huwag na rin silang imbitahan. Opo. Aray. Bakit kayo na parito? Alam ninyong hindi ninyo magagawa ang inyong tungkulin, kaya humingi kayo ng tawad? Sayang, huli na. Sinong nagsabi sa'yo na humihingi kami ng tawad? Ikaw ang dapat maghanda na hubot-hubad kang tatakbo. Ano ang ibig mong sabihin? Nakakuha na kami ng sponsor. Ha 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 ha! Niloloko mo ba ako? Isang oras pa lang ang nakalipas. Sasabihin mo nakakuha ka ng sponsor? Akala mo ba tanga ako? Aray! Maniniwala. Walang problema. Buksan mo at tingnan. Peke ito! Tiyak na peke ito! Lin yun, ang paggamit ng peking pirma ay illegal. Tunay ba o peke? Tunay ba o peke ang pirma? Alamin mo, sa pamamagitan ng pagsusuri. Paano to naging tunay lahat? Ngayon, naniniwala ka na ba? Sa ganitong maikling panahon, saan ka kumuha ng ganito karaming pera? Naaalala ko na mayroon pa akong isang kondisyon. Ang sponsor ay dapat na kumpanyang may market cap na lampas sa 100 milyon. Kung hindi kwalipikadong sponsor, hindi ko pa rin ito tatanggapin. Alam ko na, nasasabihin mo yan. Dilat ang mga mata mo at tingnan mabuti kung sino ang sponsor. Dilat ang iyong mga mata at tingnan mabuti. Sino ang sponsor? Wading Group! Hindi ko alam. Sponsorship ng Wading Group. Sapat na ba ang kalidad ko? Paano nyo talaga ito nagawa? Hindi mo na kailangang malaman ito. Kailangan mo lang sabihin sa akin. Ang gawain ito ng sponsorship, may tuturing bang tapos na? May tuturing. May tuturing ninyong tapos na. Kaya ngayon, hindi ba dapat tuparin ang ating kasunduan? Huwag kang masyadong magmalabis. Gusto mong sirain ang kasunduan. Sisira ko ng kasunduan. Ano naman ang magagawa mo? Huwag mong isipin dahil nakakuha ka ng sponsor. Ay, maaari mo na akong apakan. Ako ang direktor ng Departamento ng External Relations. Ganun ba? Gusto kong makita kung gaano katagal ang direktor mong ito ay makakapanatili sa posisyon. I push end tower. I-push mo na ang tower. Ay, Lin yun! Huwag mo akong ipagbili. Huwag kang mag-alala. Papanatilihin kitang may saysayang pagkamatay. Ikaw! Ang sama mo talaga. Ano ang nangyari? Katatanggap ko lang ng mensahe. Na-promote ako bilang Director ng Departamento ng External Relations. Direktor. Wow! Totoo ba? Magandang balita to ah. Kaya, Direktor Wang, maghanda ka ng manlibre. Mukhang ang mga mata ng ating mga leader sa eskwelahan. Sa wakas ay naayos na. Ay, manlibre. Yung ako ang pipili ng lugar. Pumili ng lugar. Anong pipiliin mo? Yung restaurant na pinili mo nung nakaraan. Nagpatae sa akin ng 3 araw. Ako ang pipili. Hoy, Lin yun! Hindi ba't sabi natin kakanta tayo? Neto? Saan neto? Maaaring kumanta at kumain dito. Maayos ang serbisyo. Totoo ba o hindi? May ganitong lugar pa pala, hoy. Kailangan nating maayos na subukan ito. Hoy, paumanhin sistema ng reserbasyon dito. Walang reserbasyon. Hindi maaaring pumasok servidor. Reservasyon. Ito. Kailangan pa magpareserba para lang kumanta. Tusk, Lin yun.
Check. Ikaw mismo ay isang pangkaraniwang tao. Ayos lang. Bakit pati mga kaibigan mo itong nakilala mo? Puro pangkaraniwang tao rin. Hindi ba alam na ang high-end club? Kailangan ng paunang reserbasyon. Kumusta po? Tanong ko lang po ang inyong cellphone. Ano ang huling 4 na numero? Tutulungan ko kayong tingnan ng reserbasyon. Bakit hindi mo kami tinanong kanina tungkol sa huling 4 na numero ng cellphone? Kailangan pa bang itanong iyan? Siyempre, hindi nyo kayang magbayad. Wang Shue, nung nakaraan itong batang lalaking ito, gumamit ng mga pamamaraang itinatago, kaya nakakuha ng sponsor. Nahayag na ang tunay na anyo. Ikaw, mas mabuti pang sumunod ka sa akin para sa magandang kinabukasan. Huwag mong pakialaman ng mga bagay ko. Yes. Ang video ng pagtakbo ng ilang tao, kumalat na sa forum ng paaralan. Bakit hindi ka pa rin natututo? Huang Shun, hinahanap mo ba ang kamatayan mo? Nanakit ka na naman. Ikaw mismo sinasaktan ko. Umimik ka pa ng isang beses, hindi lang isang sapal, ang magiging kapalit niyan. Linyon, nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung sino ang sinasaktan mo? MP. Wala akong pakialam kung sino siya. Lin Yun, wala ka ng pag-asa. Ngayon, hindi kita patatawarin. Anong ginagawa mo dyan? Magreklamo ka agad sa autoridad. Si. Malas ang sasapitin ninyo ngayon. Oh, Ming. Hindi alam ang mga ito. Yun bang sampal? Sapat na ba? Linyon, sino ang iniinsulto mo? Hindi pinapansin ni Junoong Zheng. Ang konti mong pera. Hindi ba sapat, Ching? Sapat! Sapat na! Sapat na! Sapat na! Magrereklamo pa ba sa autoridad? Hindi na. Sa susunod, lumayo ka kapag nakikita mo kami. Naiintindihan. Oo. Ay, Junoong Zheng. Huwag mo nang tawagan. Wala siyang pera. Nagpapanggap lang. Ikaw, Anong nangyari? manager, servidor, mukhang wala silang reserbasyon. Linyon, kahit paalisin mo si Zheng Fei, ano pa ang magagawa mo? Kayo mismo hindi pa rin makapasok, di ba? Sino nagsabing hindi kami makakapasok? May reserbasyon kami. Dulong numero, 092 servidor. Ito pong servidor mula simula hanggang katapusan. Di man lang kami tinanong. Servidor manager ako. Sandali lang kayo. Titingnan ko para sa inyo. Impormasyon ng reserbasyon. 3 katao. Bilang ng reserbasyon. Isang hapunan 3 katao. Ginoong Lin. Paumanhin. Itong servidor namin ay baguhan. Hindi alam ang mga patakaran. Ako mismo maghahatid sa inyo sa private room. Manager, Tumahimik ka, Manager Hui. Mag-apply ka agad ng pag-alis sa trabaho. Ginoong Lin po. hindi na asahang talagang pinayagan. Sila na makapasok? Tiyak dahil nakipag-ugnayan siya sa bagong chairman ng Huading Group. Kapag ako ay naging babaeng tagapangasiwa, pagsisihan ninyo to. Kamusta? Magbabayad para sa private room 88. Si Hepo Servidor? Binibine na private room, nabayaran na po. Nabayaran na. Sino ang nagbayad? Ako ito. Hindi ba't napagkasunduan? Ako ang magbabayad. Lugar na pinili ko. Paano pa? Hindi naman ikaw ang dapat magbayad. Pero maraming beses mo na akong tinulungan. Gusto ko talagang magpasalamat sa'yo. Maraming paraan para magpasalamat. Hindi naman kailangan manlibre ng pagkain. Kung gayon, anong gusto mong gawin ko para magpasalamat sa'yo? Ano sa palagay mo? Sing. Lin yun. Gusto ko
Ano, alam ko na pupunta ako agad. Ano ang nangyari? Lin yun, may emergency ako. Mauna na ako. Sasamahan kita. Xiaoshe, kalagayan ng nanay mo. Lumala na. Kung hindi agad maaoperahan, mapapanganib ang buhay niya. Pero ang gastos sa operation, hindi pa kumpleto. Half. Pinakalates na 3 araw. Kung sa loob ng 3 araw ay hindi makumpleto ang gastos sa operasyon. Nanay mo, Magkano ang kailangan para sa operasyon? hindi bababa sa 300,000. Kailan pwedeng simulan ng operasyon? Basta't nabayaran na ninyo dito, maaari ko nang i-arrange kaagad ang operasyon. Kung gayon, maghanda na kayo. Ako na ang magbabayad. Saan mo nakuha ang napakaraming perang iyon? Dito ka. Manatiling komportable. Alagaan mo ang iyong ina. Ang usapin sa pera. Ako ang bahala. Lin yun. Mas nagmamadali ako muna ang magbabayad. Sino dito ang hindi nagmamadali? Umalis ka at pumila sa likod. Hindi ako pipila. Ano ngayon? Huling beses ko na itong sasabihin. Umalis ka at pumila sa likod. Tama! Lahat tayo ay nagmamadaling magbayad. Dali, pumila ka sa likod! Ang kamag-anak na to, pumila sa likod. Kayong lahat ay nagtutulungan upang apihin ako, di ba? Sasabihin ko sa inyo, ang bayaw ko ang direktor dito. Maniwala kayo o hindi? Papaalisin ko ng bayaw ko ang inyong kamag-anak. Palalayasin para maghintay ng kamatayan. Subukan mo kung gusto mo. Sige, tatawagan ko na ngayon ang aking bayaw. Hintayin mo. Hintayin mo. Ako ang tatawag. Xing Kalihimzang. Nasa Dea Hospital ako ngayon. Sa loob ng 20 minuto, papuntahin mo rito ang direktor para makipagkita sa akin. Ikaw pa ang nagpabalik sa punong guro na personal na pumunta para makipagkita sa'yo. Gusto mong magpanggap na mahirap pero hindi ka man lang magbihis ng maayos. Bibigyan pa kita ng isa pang huling pagkakataon. Umalis ka sa pila at pumila sa likod. Kung hindi, panagutan mo ang kahihinatnan. Panagutan mo ang kahihinatnan. Gusto kong makita kung ano ang kahihinatnan. Kaya hintayin natin at tingnan. Ginong Lin, ayos pa po ba kayo? Hoy, hipag ikaw. Ikaw talaga ang dumating. Sino ang hipag mo? Dali umalis ka sa harap ko. Pasok. Ginoong Lin. Ay naku, kasalanan ko lahat. Hindi ko alam na darating po kayo ngayon. Pinaghintay ko po kayo. Siya nga pala. Ang ina ng kaibigan ninyo, hinatasan ko na ang pinakamahusay na doktor para mag-asikaso. Huwag po kayong mag-alala tungkol sa operasyon. Hipag, bakit ang bait mo sa kanya? Ano ba? Kilala mo siya? Mga tao, daling alisin ng taong ito, palayasin! Hoy, Hipag! Ano ba tong ginagawa mo? Hindi ka ba natatakot na magkakaproblema ka sa ate ko? Sino ka talaga? Si Ginoong Lin ang tagapangulo ng Qingyang subsidiary ng Huading Group. Wang Shui. Aray, Ginoong Lin, kanina ay bulag ang mata ko. Maliit ang tingin ko sa iba. Pangako ko, hindi na ako muling magpapanggap na malakas tulad ng tigre. Pakiusap, patawarin mo na ako ngayon. Hindi mo alam na nagkamali ka. Kundi, alam mong wawakasan ka na. Direktor, nais ko ang bagay nito. Ay mahigpit na aksyonan. Ginoong Lin, huwag kayong mag-alala. Dadaling ko na siya ngayon sa security department. Hindi ko palalampasin. Eto, nagsasanay gamit ang buhay. Nagsisilbi sa inyo. Bakit yan na parito? Ako. Nais kong sabihin sa'yo, Sheng. Nasa operating room na ang nanay ko. Mabuti naman. Kanina lang ay sinabi sa akin ng direktor na ita talaga ang pinakamahusay na doktor para kay tita. Kaya huwag mag-alala. Tiyak na magiging maayos si tita. May ano ba sa mukha ko? Nakikinig. Kanina ko lang narinig sa direktor. Ikaw ay ang Huading Group Qingyang subsidiary na
Chairman. Oo. Hindi ko sinadya na itago sa'yo. Pero nung sinabi ko sa inyo dati, hindi kayo naniwala sa akin. Kaya pala madali mong nakuhang sponsor ang Hwading Group. Kaya pala sinabi mong huwag mag-alala sa pera. Palibhasa. Ginoong Lin tawag ni Chairman Liu. Sasagutin ko muna ang telepono. Aw. May ilang bagay pa akong asikasuhin. Dito sa ospital. Naayos ko na lahat. Kung may iba pang kailangan, tumawag ka lang anumang oras. Sige. Oo nga pala. Oh, Kanina sa club. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? wala. Wala naman talaga. Sige, alis na ako. Oo, sige. Ngayon ko lang nalaman, ikaw at ako, kailanman, ay hindi nagmula sa iisang mundo. Lolo, bakit dito sa bahay kayo nagkita? Mas madaling mag-usap sa bahay. Ay, huwag kang tumayo. Halika, maupo ka. Ay, Kamusta ka nitong mga nakaraang araw? maayos naman. Mabuti naman. Oo nga pala, balak ko. Pagkalipas ng ilang araw sa iyong inaugurasyon, sabay na ipapahayag ang iyong pagiging tagapagmana ng Hwading Group. Ganun kabilis? Ha? Anong bilis? Ikaw lang ang aking tanging apo. Sa lalong madaling panahon, ang Hwading Group ay mapapasayo. Higit pa rito, ang iyong performance sa Qingyang subsidiary ay lubos kong naibigan. Lolo, Isa pa, walang limitasyon ng card na ito. Sa iyong pagpasok sa mga mall at hotel, ay makakaranas ka. NG Premium VIP Treatment. salamat Lolo. Tapos na ang klase. Sa akin yun ay papunta na sa labas. Kalahating oras pa. Ito ang boyfriend ko. Lin yun. Sa'yo dyan, may nangyari ba? Walang nangyari. Mamaya na tayo magkita. Siya lang? Sa palagay mo maniniwala ako? Tol, talagang boyfriend ka ni Suyan? Pag-isipan mong mabuti bago ka magsalita. Ako talaga ang boyfriend niya. Ano ba? Talagang inamin mo? Alam mo ba kung sino ako? Alam ko. Kung alam mo, manghahabol ka pa sa babae ko. Paano mo nasabing panghahabol ito? Ito ay pagmamahalan. Mas magaling lang ako kaysa sa'yo. Hindi ikaw. Jiangwo, naniniwala ka na ngayon? May boyfriend na ako. Huwag mo na akong gambalain pa. Sige. Tol, bantayan mo lang. Kamag-aral na Sue, pwede mo na akong bitawan? Kilala mo ako? Sino bang hindi nakakilala sa muse ng universidad? Kung kilala mo ako, pinamadali mo pa akong bumitaw? Alam mo ba, gaano karami ang gustong magpumilit na hawakan ko sila? Ang ibang tao ay ibang tao. Hindi ako interesado sa'yo. May gagawin pa ako, alis na ako. Na, ikaw, bumalik ka rito. Lin yun. Hindi mo kailangan araw-araw na maghatid ng pagkain sa akin. May kainan sa loob ng ospital. Ayos lang. Madali lang to. Sabi ng doktor, matagumpay ang operasyon ng nanay ko. Makakaalis na siya sa ospital pagkalipas ng ilang araw. Mabuti naman. Nauulit na naman ang utang na loob ko sa'yo. Kaya ngayon, paano mo ako babayaran? Sige na. Nagbibiro lang ako. Malapit na ang oras. Mauna na ako. Alagaan mo ang sarili mo. Ganun kabilis? Bakit? Ayaw mong umalis ako? Hindi. Wala. Aalis na ako. Wang Shue, magising ka nga. Wala talagang pag-asa sa inyong dalawa. Tapos na ang klase. Na, pupunta ka pa ba sa ospital ngayong araw? Para bisitahin si Wang Shue? Oo, pupunta. Hindi. Lin yun. Ngayon, pagkatapos ng klase, diretso ka agad sa ospital. Aminin mo,
May namumuong relasyon ka ba kay Wang Shu eh? Ako, Lin yun. Hinahanap ka ng campus beauty. Campus beauty. Bulaklak ng eskwela. Totoong bulaklak ng eskwela. Lin yun. Anong klaseng swerte meron ka, tol? Bakit ngayon kahit ang bulaklak ng eskwela, kaya mong ligawan? Huwag kang magsalita ng walang basehan. Hindi pa nga kami nakakapagpalitan ng ilang salita. Katarantaduhan. Eh bakit kanya hinahanap? Ewan ko nga. Ano ba? Bakit mo ako hinanap? Ganito ka lang ba lagi sa akin? Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Kung hindi, aalis na ako. Hoy, hinanap kita para tulungan ka. Ganito lang ang trato mo sa akin? Tulungan ako? Oo, noon sa harap ni Jiangwoo. Inamin mong boyfriend mo ko. Tiyak na gagawan kanya ng problema. Kaya ano? Kaya nga inayos ko na para sa'yo ang ilang bodyguard para magbantay sa'yo pansamantala. Dahil una sa lahat, dahil din sa akin, kaya mo siya na-offend. Hindi na kailangan. Kaya ako sarili kong protektahan. May iba ka pa bang sasabihin? Kung wala, aalis na ako, huy. Ano pa nga ba? Lin yun, ganito ka na lang ba kakainin sa akin? Hindi kita kinakainis. May gagawin pa ako. Ano pa bang magagawa mo? Magtatrabaho. Hoy! Huwag kang magkamali. Natatakot lang ako baka si Jiangwoo gawan ka ng problema. Kaya natanong-tanong ako tungkol sa sitwasyon mo. Alam kong hindi maganda ang kalagayan ng pamilya mo. Kaya madalas ka nagtatrabaho habang nag-aaral. Pero, maaari kitang bigyan ng napakagandang sahod na part-time job. Totoo ba? Gaano kaganda ang sahod? Bibigyan kita ng 10,000 isang buwan. Malaki na bang 10,000? Di pa ba malaki to? Kung magtatrabaho ka bilang isang part-time, ilan lang ang kikitain mo sa isang araw? Sige, sabihin mo nga, ano ba ang mga trabaho ko? Ito ay... Ituloy mo lang ang pagpapanggap bilang boyfriend ko. Magpanggap bilang boyfriend mo? Oh, hindi naniniwala si Jiangwoo na ikaw ang boyfriend ko. Kaya sinadya niyang mag-anyaya at sinabihan ako na dalhin ka. Ang aming pamilya at ang kanilang pamilya ay may negosyong ugnayan. Ayoko magdulot ng kahihiyan. Mukhang wala namang kinalaman sa akin ito. Sabi ko na, bibigyan kita ng bayad. 50,000. Kailangan mo lang sumipot. Wala ka nang ibang gagawin. Ito ang cheque para sa 50,000. Bukas, susunduin kita. Lin yun. Bakit ka pumunta sa paaralan? Lumabas na sa ospital ang nanay ko kaninang umaga. Pagkatapos ko siyang ihatid pa uwi, bumalik na ako. Bakit wala kang sinabi sa akin? Pwede ko kayong sunduin para umuwi. Wala naman kaming masyadong dala. Sakay lang ng taxi, makakarating na. Ito ay gawa ng nanay ko mismo, Shumai. Pinadala niya ito para matikman mo. Salamat sa lahat ng tulong mo sa amin nitong nakaraan. Pasalamatan mo ang tita para sa akin. Lin yun, sinundo na kita. Huwag mo siyang pakialaman. Josie, babalik ako. Tikman mo ng mabuti. Lin yun. Ang ipinangako mo sa akin nung nakaraan, hindi ka naman naatras, di ba? Aray! Pakawalan mo! Huwag mo akong hilahin. Lin yun. Yamang may gagawin ka pa. Aalis na muna ako. Wang Shue. Lin yun, ikaw mismo ang nagsabi noong araw na iyon na ako ang boyfriend mo. Hindi mo ako pwedeng pabayaan. Huling beses na to. Huwag mo na akong guluhin mula ngayon. Sige, kapag may isa, may darating na pangalawa, sumang-ayon ka muna, saka na natin pag-usapan. Tara na. Kuya Ping, kamakailan, may isang lalaking walang takot sa kamatayan. Gustong-gusto niyang agawin sa akin si Suyan. Yun, kapag dumating siya mamaya, tulungan mo naman ako. Bigyan mo siya ng leksyon! Ganun ba? Hindi alam ng loko-lokong yon. Ako ang nagpo-protekta sa'yo. Kuya Ping, ang loko-lokong yun ay tiyak na. Sinasadyang hinahamon ang iyong otoridad. Hoy, ang bagay na ako ang iyong maliit na kapatid. Sa buong Qingda, walang sinuman ang hindi nakakaalam. Ang loko-lokong yon. Imposible hindi niya alam yon. Nakita ko na ang mga naghahanap ng kamatayan. Ngunit itong klase na nagmamadaling mamatay, ay una kong nakita. Huwag ka mag-alala. Ang babaeng gusto mo. Hindi ko kailanman pahihintulutang maagaw ng iba. Salamat, Kuya Ping. Lin Yun, ginusto mong makipagkompetensya sa akin para sa babae. Ngayong araw, tiyak na papasukin ka ng patayo. Lalabas ng patihaya.
Pingge, ito batang lalaki. Dapat mo akong tulungan ngayon. Bigyan mo siya ng leksyon. Jiangwoo, hindi mo ba sinabi ngayon? Ikaw ang nag-ayos ng pagpupulong? Bakit nandito rin si Pingje? Kung sasabihin kong nandito si Pingje, dadalin mo pa ba tong batang lalaki? Pingje, ako ang napumilit kay Lin Yun na maging boyfriend ko anuman ang galit mo. Sa akin mo ibuhos. Wala siyang kinalaman. Ngayon natatakot ka na. Huli na. Suyan, maliban kung lumuhod ka at makiusap sa akin ngayon, pagkatapos ay sumang-ayon ka ng mabuti na maging babae ko. Napakagaling ba nitong Pingje? Napakagaling. Si Jiangwoo ay nakisama sa kanya, kaya laging nakakalamang. Sa pamilya namin, mabagsik at malupit siyang tao. Kapag may pagkakataong ka, tumakbo ka. Huwag mo ako intindihin. Ano ang binubulong-bulong mo? Pinga, pabilisin mo ang pagpatawag sa batang lalaki at pigilan siya para sa akin. Kailangan kong mabuti ngayon. Pingje, nakamali ka bang nanakit? Kuya Ping, maling tao ang sinuntok mo. Ikaw talaga ang sinuntok ko. Wala naman akong nagawa. Wala ka pa talagang nagawa. Kilala mo ba siya? Siya, sino ba talaga siya? Tumahimik ka. Kapag may sinabi ka pang kalokohan, babalihin ko ang binti mo. Suya na bunso, maghanap ka ng lugar. Paupuin mo ang boyfriend mo. Aray. Suya na bunso. Tingnan mo ang boyfriend mo. Ang ganda ng itsura. Tunay na natatangi. Ang dating ay napakamakapangyarihan. Sa iyo, ay talagang bagay. Maupo ka muna. Pupunta muna ako sa CR. Sasamahan kita. Sigurado ka. Ang ibig kong sabihin, maghihintay ako sa labas. Hindi na kailangan. Babalik agad ako. Suya na bunso. Maupo ka na. Hala. Halika na. Umupo ka. Hoy, yung pupunta rin ako sa CR. Makinig kayong lahat. Alagaan nyo ng mabuti si Suya na bunso. Kung sino man ang gagalit kay Suya na bunso, hindi magiging masaya kapag ako ay bumalik. Magdudulot ito ng problema sa inyo. Suya na bunso, kumain ka ng prutas, kumain ka ng prutas. Hoy, Nakita ko na si Binibining Lin. Oh, ang lolo ko dati ay super ni Tagapangulo Liu. Pagkatapos ay tumanggap ng tulong ni Tagapangulo Liu. Kaya nagkaroon ng tagumpay ngayon. Ang balita ninyo sa Qingyang ay sinabi mismo ng lolo ko kay Tagapangulo Liu. Ang mga larawan ninyo noon, lahat ay nakita ko na. Ganito pala. Binibining Lin. Ang mga pangyayari ngayong araw, hindi maayos na pagtrato. Parusahan ninyo po ako. Ayos lang. Kahit na hindi mo naman alam na ako yun. Tungkol naman kay Jiangwoo. Lin, huwag kayong mag-alala. Si Jiangwoo sa hinaharap, hindi na muling lilitaw sa harap ninyo. Lalong hindi gagambalain si Binibining Suyan. Mabuti. Anong nangyari? Inapi ka na naman ba nila? Wala. Gusto mo pa bang manatili? Ayoko. Kung gayon, umuwi na tayo. Ngunit hindi pa bumabalik si Kuya Peng. Ayos lang. Ayos lang yan. Bunsong kapatid na si Suyan. Kung ayaw mong manatili, umalis ka na lang sa hinaharap ng mga taong ito. Kung sino man ang magpagalit sa'yo, suntok o mura mo ng basta. Tara na. Dahil sa puso. Paalam. Kuya Ping, bakit mo pinagbigyan si Suyan? Nang ganoon na lamang. Alam mo ba na kanina ay munti ka muna akong mapatay? Ngayon lumayas ka sa Qingyang. Mula ngayon, wag mo na akong muling makita. Kuya Ping, kahit papatayin mo ako, bigyan mo naman ako ng dahilan. Dahilan? Ang dahilan ay nakagalit ka ng taong hindi mo dapat galitin. Sino? Si Suyan? Siyempre hindi. Baka si... Lin yun? Imposible yan. Dati ko na, tiningnan ng kanyang record. Siya ay isa lamang. Nakatira sa sira-sira na bahay na. Karaniwang tao. Jiangwoo, siya. Siya. Hanggang dyan na lang ang masasabi ko. Umalis ka na agad. Mula ngayon, maging mas alerto kayo. Kapag nakita ninyo ang lalaking iyon kanina, lumayas kayo ng malayo. Naiintindihan? Salamat. Hoy! Lin yun. May iba ka pa bang sasabihin? Kilala mo ba? Si Kuya Ping dati pa? Hindi.
Bakit ngayon ay si Kuya Ping ay kakaiba? Parang natatakot siya sa'yo. Talaga? Baka nagkakamali lang ako. Ang taong tulad ni Kuya Ping, paano matatakot? Sa isang karaniwang tao tulad mo? Umuwi ka na. Wang Shue, may bakante ka ba sa Sabado? Anong meron? Nag-anyaya ang lolo ko ng hapunan para sa akin. Gusto niya akong ipakilala ng formal sa lahat. Gusto kitang imbitahan. Hapunan. Hindi pa ako nakakapunta sa hapunan. Ano ba naman yan? Hindi rin ako nakasali. Sabihin mo lang gusto mong pumunta o hindi. Kung gayon, mag-impake ka muna. Dadaling kita sa isang lugar. Saan? Malalaman mo pagdating mo doon. Tutulungan kita. Sino ka ba? Ikaw si Lin yun. Ako nga. Ikaw nga ang hinahanap ko. Sumama ka sa akin sandali. Pag sinabi mong lalabas ako, lalabas ako. Ano ka ba? Sekretarya ako ni Jinongsu. Inatasan niya ako. Nadalhin ka sa kanya ng espesyal. Ginoong Su. Hindi ko siya kilala. Kung gusto niya ako makita, pumunta siya rito. Hoy, ang lakas ng loob mo. Pag-iisipan mo ang aming binibini, sige na nga. Ngunit naglakas loob ka pang sabihin na si Jinoong Su ang pumunta sa'yo. Hindi mo man lang tiningnan kung ano ang halaga mo. Ang binibini ninyo. Su yan. Ang tatay niya ang gusto makipagkita sa akin. Tama. Maaari ka na bang sumama sa akin ngayon? Kung gayon, lalabas muna ako. Babalik ka agad ako para hanapin ka. Ginoong Su, narito na ang tao. Oo. Ikaw ba yung nanliligaw? Sa anak kong babae. Si Su yan ba ang nagsabi sa'yo? Hindi niya talaga sasabihin sa akin ang mga bagay na to. Bakit mo ako hinanap? Siniyasat kita. Nakatira sa squatters area. Mula sa broken family. Ang iyong ina, hindi maganda ang kalagayang pangkalusugan sa ganitong uri ng pinagmulan mo. Karapat dapat ka ba sa anak ko? Payo ko sa'yo. Humanap ka ng dahilan para makipaghiwalay sa kanya. Ginoong Su, tingnan ninyo. Ang Yang Liu Lake sa harap ninyo. Anong nakikita ninyo? Kumakaway ng mga alon. Napakagandang tanawin. Kumakaway na mga alon. Napakagandang tanawin. Sayang lamang nakikita mo lamang ang ibabaw. Ngunit sa ilalim ng ibabaw na ito, may isang tanawin na hindi mo naranasan. Ngunit ang mismong nakatago sa ilalim ng ibabaw na ito, ang siyang tunay na Yang Liu Lake. Gaya ng iyong pagkakakilala sa akin, nasa ibabaw lamang. Ibig mong sabihin, gugugol ako ng oras para alamin ang iyong kakayanan. Paumanhin, napakahalaga ng oras ko. Hindi ko maaaksaya ito sa isang batang lalaki na tulad mo. Ginoong Su, kung gayon, sino-sino ang inuubusan ninyo ng oras? Titigil na ako sa pagpapaligoy-ligoy. Pinili ko na para sa anak ko. Ang pinakaangkop na mapapangasawa. Sino? Si Jiang Wu? Si Jiang Wu. Anong biro yan? Paano ko magugustuhan ng ganong klaseng tao? Ang pinili ko para sa anak ko ay ang bagong nahirang na chairman. Sinyang subsidiary ng Huading Group. Ang pinakamayamang tao sa 3 lalawigan ng Timog Kanluran. Ang nag-iisang apo sa tuhod ni Liu Zhizhong. Sino raw ang hinahanap mo? Hoy bata, makinig ka mabuti sa akin. Si Liu Zhizhong, ang pinakamayaman. Ang nag-iisang tagapagmana. Humayag ba siya? Ang mga ito ay hindi mo na problema. Binibigyan kita ng 3 araw para makipaghiwalay sa anak kong babae ng tuluyan. Kung hindi, ang mga pamamaraan na gagamitin ko ay hindi kayang tiisin ng isang estudyante na katulad mo. Ji, Su, sigurado ako na sa susunod nating pagkikita, kayo ay tiyak na magbabago ng salobin. Ganun ba? Panaginip lang yan!
Ayos ka lang ba? Ano bang mangyayari sa akin? Tara na. Saan tayo pupunta? Yan ba? Nakalimutan mo agad? Kanina pa napagkasunduan. Nagdadaling kita sa isang lugar. Oh, akala ko hindi ka na babalik. Paano naman nangyari yon? Sa isip mo ba, gano'n na ba ako kawalang paniwala? Siyempre, hindi. Tara, umalis na tayo. Ang gaganda ng mga damit na to. Subalit, dinala mo ako dito para saan? Para pumili tayo ng baro para sa'yo. Pumili ng baro para sa akin. Hindi ko kailangan ng mga to. Umalis na tayo agad. Paano naman hindi kailangan, hindi ka ba sumangayon sa akin? Na dumalo sa aking hapunan. Maganda yon. Bagay na bagay sa'yo. Oy! Alisin ninyo ang marurumi ninyong kamay. Kapag nadumihan ito sa paghipo, kahit ibigay ninyo ang inyong buhay ay hindi sapat. Kahit ang aming dalawang buhay ay hindi kayang bayaran ito. Magkano ang baro mo? Kapag sinabi ko, baka ikamatay mo sa gulat. Ang barong ito ay 188,800. Kaya, ang aming dalawang buhay, kahit ang 18, 40,000 ay hindi katumbas. Siyempre, 2 buhay lang. Gusto mo pang maging katumbas ng 180,000? Ano ang sinasabi mo? Ikaw ang pinag-uusapan. Pumasyal ka pa dala-dala ang iyong backpack. Ang mga estudyante ay dapat pumunta sa lugar ng mga estudyante dito. Ay hindi lugar para sa inyong klase ng tao na magkakamot ng basta-basta. Umalis kayo agad. Ikaw... Humihingi ako ng paumanhin. Pagkatapos, kunin ang barong ito at samahan siya para subukan ito. Gusto mong humingi ako ng paumanhin? Nakakatawa ka talaga, binata. Sa kalagayan mo, gusto mo pang ibalik ang dangal ng iyong kasintahan. May kakayahan ka ba? Sigurado ka bang hindi ka hihingi ng tawad? Gusto mo akong humingi ng tawad? Sige. Bilhin ninyo ang bestidang ito. Ano ang nangyari? Ang ingay. Miss Sue, pasensya na. Kanina may 2 taong hindi marunong sumunod, pumasok ng walang paalam. Palalayasin ko sila ngayon din. Aling bestida ang nagustuhan nila. Eto, Ibalot mo ang isang bagong bestida. Ilagay mo sa aking account. Sue, Miss Sue, ibigay mo ang bestidang ito. Nang libre sa kanila. May tutol ka ba? Wala. Ano pang hinihintay mo? Opo. Sa ganitong mga luxury store, mga sales assistant ay madalas tumitingin sa estado ng tao. Dapat mag-ayos kayo ng konti bago kayo mamasyal dito. Hoy, Kayong dalawa. Napakaswerte ninyo ngayon. Nasalubong ninyo si Miss Sue na masaya ang mood. Kunin ninyo at umalis na kayo. Ano? Kayong dalawa? Hindi lang walang pera. Pati kamay, wala rin kayo. pulutin mo. Wala ba kayong sariling kamay? Kung swerte ka o hindi, hindi ko alam. Pero alam ko, malas ang sasapitin mo. Sino ang pinagbabantaan mo? Huwag mong pulutin. Mamaya, pupuntahan ko siya na personal. Luluhod siya sa harap mo. At iaabot sa iyo ang gown. Hindi, ibig kong isoli to kay Miss Sue. Masyadong mahal ang damit na ito. Hindi ko to matatanggap. Ayos lang. Ibabalik ko sa kanya mamaya. Ngayon, unahin natin ang salesperson na ito. Secretary Zhang. Manager, saan mo ba ako dadalhin? Nandyan pa si Miss Sue. Nag-aantay sa akin sa tindahan. Sa ganitong oras, huwag mo na isipin si Miss Sue. Manager, Miss Lee, maunang asikasuhin ang pinakamataas na VIP na kliyente sa lounge. Bago ang lahat, Pinakamataas na VIP. Pinakamataas na VIP. Pinakamataas na VIP. Sapat na ba ang aking rango? Para silang paglingkuran. sila mismo ang humiling na ikaw ang kailangan nila. Talaga ba? Napakaganda naman. Tiyak na aking buong husay. Sila paglilingkuran. Sana nga. Kagalang-galang na. Pinakamataas na VIP. Ikaw! Ikaw!
Bakit ka tumigi? Bakit kayo nandito? Ano bang sinasabi mo? Ito ay VIP client ng aming mall. Sila ang pinakamataas na VIP client. Jilin, nakikiramay ako. Hindi pa siya umabot sa level na makapaglingkod sa inyo. Bakit hindi? Ako na lang ang personal na maglingkod sa'yo. Hindi na kailangan. Siya na. Bumaba ka na. Opo. Mag-ingat ka sa paglilingkod sa kanya. Kung may maging kapalpakan ka, hintayin mo na lang. Sige, opo. Ano pang ginagawa mo rito? Hindi mo narinig ang sinabi kanina ng manager. G. Lynn, ano po ang kailangan ninyong serbisyo? Kunin mo yung gown na nagustuhan ng kasintahan ko. Ngayon para maisuot niya. Opo. Sandali. Marumi ang kamay mo. Napakamakapal ng kasintahan ko. Paano niya isusuot ang gown na hinawakan ng marumi mong kamay? G. Lynn, ano ang gusto ninyong? Dumalawan ng timbangan ng tubig at linising mabuti ang marumi mong kamay. Opo. G. Lynn, tingnan ninyo ito. Malinis na ba? Sa palagay mo ba ay sapat na? Sapat na. Yung mga aking kasintahan ay nagsasabing sapat na. Maging ganun na lang. Salamat, Ginoong Lynn. Wang Shui. Ano sa palagay mo ang mga ito? Alin ang gusto mo? Ayos ba ito? Tanggalin to. Opo. Inilagay mo ang palda sa sahig. Paano to isusuot ng kasintahan ko? Paano kung madumihan ang damit? Paumanhin, Ginoong Lynn. Kukuha ako ng bago para sa inyo. Kumuha ng bago. Paano naman ito? Ses assistant. Ako. Bili mo na kaya to? H? Hindi ko kayang bilhin. Akala ko hindi mo kayang bilhin. Yung tono mo kanina. Akala ko ikaw ay hindi ka sales assistant. Ikaw pa lang may-ari. Tagapag-alok, Ginoong Lynn. Ako ang nagkamali. Hindi ako dapat humusga batay sa itsura. Hindi ko dapat ininsulto ang bisita. Maging mapagpatawad po sana kayo. Patawarin niyo po ako. Lin yun. Gusto ko nang umuwi. Sige. Umalis ka na. Tagapag-alok. Maraming salamat, Ginoong Lynn, sa pagpapatawad. Huwag ka nang magalit. Pagkatapos ng nangyaring ito, naniniwala ako na siya sa hinaharap ay talagang hindi na maglalakas loob na basta-bastang mang-api sa mga bisita. Pasensya na talaga. Ngayong araw, gusto sana kitang dalhin para mamili ng magandang gown. Hindi ko inaasahang may mga insulto pa. Hindi ko inisip ng masyado. Uwi na tayo. Hindi pa kayo maalis. Naghahanda na kaming umuwi. Suyan, mabuti nandito ka pa. Ito yung binili mong gown noon. Ibabalik ko sa'yo. Ang mga bagay na ibinigay ko. Wala namang dahilan para bawiin. Mauna ka muna sa tabi at maghintay ng sandali. Sige. Ayaw mong pansinin ako. Dahil lang sa kanya. Maraming salamat po sa nangyari ngayon. Pabalik na regalo para sa iyo. Hindi yung ibinigay mo ngayon. Yung gown na yon. Ang panlasa mo talagang masama. Umalis na tayo. Tinanggap ni Suyan. Maganda si Suyan. Mayaman pa ang pamilya. Kanina pa nga, tinulungan niya tayo. Siya ay napakabuting tao. Mabuti naman talaga siyang tao. Pero ang pagiging prinsesa niya, grabe na talaga. Ay! Anong nangyari? Ang sungit ng munting labi na to. Sino naman ang umasar sa ating binibini? Galit na to. Hindi naman. Wala lang.
Kanina lang, nag-shopping ako. Wala akong mabili na magandang damit. Ay, Akala ni Papa, may malaking problema. Ayos lang. Padadalhan kita ng 2 milyon. Mamasyal ka ng maayos bukas. salamat pa. Ikaw talaga. Siya nga pala. Siya yan. Di naman sinasabi ni Papa na gumastos ka nang walang kontrol. Ang punto ay, ang dinaluhan mong dinner party, iba talaga sa dati. Ang kausap natin ay ang Huading Group, ang magiging tagapagmana. Kailangan mong mag-ayos ng maigi. Sikapin mong ma-impress siya ng minsanan. Papa, ayan ka na naman. May boyfriend na ako. Ano bang boyfriend yan? Naimbestigahan ko na. Isang batang lalaki lang talaga. Hindi ko rin alam anong gusto mo sa kanya. Ako, gusto ko lang siya. Hindi ako gusto. Anong sinasabi mo? Ay, sige na, Papa. Pagod na ako sa maghapon na pamamasyal. Matutulog muna ako. Huy. Ang lalaking yun ay mula sa Huading Group, ang magiging tagapagmana. Mas maganda siya ng daang beses kaysa Kilin yun. Pwede bang pagtuunan mo naman ng pansin? Kung gaano kagaling siya, ikaw na ang magpakasal sa kanya. Ikaw, anong kalokohan yan? Ano pa ang natitira? May iba pang gawain ba? Wala na. Ginoong Lin, saglit lang po sa telepono. Ginoong Lin, nais bumisita ni Wang Ping sa inyo? Wang Ping. Opo, ang lolo niya noon ay super ni Tagapangulo Liu. Sa pagkakataong ito na magkakilala kayo ni Tagapangulo Liu, malaki ang naitulong ng lolo niya. Nakilala ko na siya. Dalhin mo siya rito. May kasama pa siyang isa. Nais niyang ipakilala sa inyo. Dalhin mo pareho. Opo, Mamaya pagpasok, maging magalang kang lubusan. Huwag kang magmalaki sa kanyang katayuan. Kahit nakatatanda ka sa kanya, huwag mo siyang pabayaan. Paano ko magagawa kay Ginoong Lin na magmalaki? Masyado mo naman akong pinagkakatiwalaan. Tandaan mo ang sinabi ko. Alam ko! boss, nandito na sila. Ginoong Lin, Lin! Ikaw pala. Ikaw ba? Su, Yu, An, Shan. Ano bang ginagawa mo? Batiin mo naman si Jilin. Siya na mismo si Jilin, apo ni Director Liu. Hindi ba siya estudyante sa Cheng University? Estudyante sa Ching University. Salungat ba sa apo ni Director Liu? Huwag mong kalimutan ang bilin ko sa'yo. Ginoong Lin. Hindi ko inasahan. Ikaw pala ang ipinakilala ni Wang Ping. Lin. Pasensya na po sa nagawa ko kanina. Pwede bang dahil kay Suyan? Ikaw, wag mo na lang akong pansinin. Sige na. Nung huli tayo nagkita, sinabi ko na, pag nagkita tayo muli, magbabago rin ang pagtingin nyo. Ngayon, iniisip mo pa bang hindi ako karapat-dapat sa anak nyo? Hindi. Siyempre naman. Siyempre, karapat-dapat. Minahal nyo pa ang aming Suyan. Iyon ang aming pamilyang Su. Biyayang pinaghirapan. Biyayang pinaghirapan. Sayang lamang. Hindi talaga kami ni Suyan magkasintahan. Ano? Nung una, para lang matulungan siya. Sa harassment ni Jiang, nagpanggap akong boyfriend niya ng ilang araw. Ginoong Lin. Ito. Maaga ng oras. May iba pa akong lakad. Mauna na ako. Makiusap. Asikasuhin mo sila mabuti. Opo, Presidente Su. Ginoong Lin, pakinggan nyo po muna ako. Su Yuan Shan. Akala ko si Suyan, ang girlfriend ni Ginoong Lin. Kung alam ko lang sana hindi kita, ire-rekomenda kay Ginoong Lin. Presidente Wang. Hindi ko rin alam eh. Siya yan. Sabi mo na agad kay tatay. Ikaw at ang nobyo mong yun, hanggang saan na ang pag-unlad? Tatay, ibig mo na namang sabihin, siya ay isang estudyante, hindi ka dapat sa akin, at pagkatapos ay iiwan ko siya? Sige, ang mating ako, ay halos magaling na sa kakarinig. Hindi. Ang ibig sabihin ni Papa, mula ngayon, lubos yung susuportahan. Ang pag-iibigan ninyo ni Lin yun. Lubos na suporta. Ano? Anak, padadalhan ulit kita ni Papa. Ng 5 milyon, bumili ka ng maraming magagandang damit, magpaganda ka. Bilisan mo! Kasama si Lin yun? Gawin mo na mag-asawa na kayo! Ha? Tatay, anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong kalokohan na sinasabi ko? Kung sakaling magbuntis ka, kay Lin yun ng bata, mas maganda yun. Pagdating ng panahon, ibibigay ni Papa ang kalahati ng shares ng kumpanya sa iyo. Tatay, ikaw, nilalagnat ka ba? Nasusunog na ang utak mo? Ay, wala akong oras na magpaliwanag sa'yo. Nang marami, sa madaling salita, pumunta ka ngayon para hanapin siya. Maging pagkain man o panonood ng sine, kahit ano ay pwede. Gamitin mo ang lahat ng paraan para makuha mo siya. Makuha mo siya. Bilisan mo! Tatay, bilisan mo!
Suyan, Dian, bakit ka na pa rito? Mag-aral ka. Ikaw na binibini. Kailangan mo pa bang mag-aral? Bakit dinidiscriminate mo ba ang binibini? Siyempre hindi. Isama mo na ako. Ito lang. Paano ko kaya gagawin yan? Naku, kaya mo yan. Sila, ang mga taong iisa ang mundo. Linyon, proyekto. Sa ngayon, hanggang dito na muna ang pag-uusap. May iba pa akong lakad. Mauna na ako. At ang ating paalam. Proyekto ay hindi pa tapos. Paalam. Linyon niyang proyekto mo. Pwede mo bang isama? Puno na paalam. Puno na. Paalisin mo na lang ang isa. Linyon, saan ba ako kulang kumpara? Kay Wang Jue? Mas magaling ka sa kanya sa lahat ng bagay. May taste ka naman pala. Pero hindi kita gusto. Anong sinabi mo? Nung nagkunwari akong boyfriend mo. Kaya ayoko lang makita ang isang babae na inaabuso ng bastos. Meron na akong taong gusto. Linyon! Bumalik ka rito! Wala pang sinumang nangahas na ganyanin ako. Hindi ako naniniwala na hindi kita mapapasuko. Wang Shue, bakit ka tumatakbo ng napakabilis? Ayokong makaabala. Ikaw at si Suyan, Parang sinasabi mo na meron kaming dalawa. wala kayong anuman. Siyempre, wala. Pero bagay na bagay kayo. Saang parang kayo bagay? Isang dalaga tulad niya, masyadong maldita at mapag-ari. Wala akong interes sa kanya. Kung gayon ikaw, kanino ka interesado? Halimbawa, ikaw sa harap ko. Wang Shue, ang hapunan sa Sabado. Pupunta ka ba? Pagpino sa gramatika ng Aleman, detalyadong paliwanag at pagsasanay, kumpletong solusyon sa mga totoong pagsusulit sa Antas 4. Isinulat ni Ma Xiaotu. Hoy, Linyon, dali! Sagipin mo ako! Nasa Yuan may hotel. Ako, si Lin Tutoyo, free! Bakit ka nakatunganga? maglaro ka muna. May kaunting gawain pa ako. Linyon, niloko mo na naman ako. Ang aking laban sa promosyon. Suyan, anong ginagawa mo? Linyon? Nalason ako o nakatanggap ako ng droga. Tulungan mo ako. Suyan, nalason ka. Magpatingin ka sa doktor. Bakit mo ako hinahanap? Huli na. Kumalma ka. Kumalma ka. Dadalhin kita sa ospital. Eto, kakaiba ang amoy sa kwartong ito. Ano ang pangalan mo? Linyon, ano ang ginawa mo sa akin? Hindi ba't ikaw ang nagpatawag sa akin? Ako. Pinasundo kita para iligtas ako. Hindi kita pinag-utos ng ibang bagay. Ang amoy sa kwartong ito. Malamang may kumilos ng hindi nararapat kung pag-uusapan ng mabuti. Ako ang tunay na biktima. Nakinabang ka ng gusto sa akin. Ikaw pa ang nagsasabing biktima ka. Umalis ka! Talagang pinaalis mo ako. Talagang umalis ka? Hindi ba't ikaw ang nagpaalis sa akin? Ako, pag sinabing umalis ka agad. Noon, hindi kita nakita. Na masunurin ng ganito. Ano ba talaga ang gusto mo? Tayo ay, ganito na tayo. Dapat mong panagutan ako. Pananagutan. Ayaw mo bang managot? Linyon, masama kang tao. Linyon, bakit ka nagmamadali? Hindi mo ba alam kagabi?
Hindi ba't ikaw ang ayaw magpawala sa pagkakayakap sa akin? E di, pwede ka namang maging malumanay. Yakapin kita. Sumakay ka na kaya? Mas maayos na ito. Wang Shue. Wang Shue, bakit nandito ka rin? Paano? Kasama mo rin ba ang nobyo mo? Dito na palipas ng gabi. Lin yun. Medyo masama ang pakiramdam ko. Ihatid mo muna ako sa ospital. Hilaga. Shing. Lin yun. Sa puso mo. Talagang nandun ako. Lin yun Huading Group. Ngayon ang Huading Group ay naghahanda para sa bagong tagapangulo ng hapunan ng pagtatalaga. Darating ngayon, ang maraming kilalang panauhin. Isinama kita para makita ka ng mundo. Tandaan mo, kaunti ang salita, marami ang tingin. Manatili sa tabi ko, huwag kang aalis. Isinama mo ako sa gantong lugar. Hindi ka natatakot na tuyain ka nila? Sino ang magtatangkang tumuyo sa taong akin? Lin yon. Umasenso ka na ngayon ah. Nakasama mo na ang mayamang babae. Sino ka? Ex niya ako. Paanyaya. Mabuti na lang, paalala ko sa'yo. Paanyaya. Ang pamilya niya, kumakalansing sa kahirapan. Huwag kang magpaloko sa kanya. Bukod kay Wang Shue. May ex ka pang isa? Maliban kay Wang Shue, meron ka pang isang ex-girlfriend? Bakit mo di sinabi sa akin? Di mo naman tinanong. Huwag ka nang sumama sa akin. Lin yun, ang binibini. Hindi madaling aliwin, di ba? Ipinagbili mo sa akin ng imbitasyon, ngayon ang binibini ay iniwan ka na naman. Paano ka papasok? Anong pakialam mo? Ganito na lang. Bigyan mo ako ng 1,000,000, pag-iisipan ko, na isama ka. Pagkat magiging asawa na ako ng chairman ng Huading Group. Ikaw, hindi ka karapat-dapat. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Pagdating ng panahon, huwag ka nang lumuhod para makiusap sa akin. Kamusta? Ang tinatawagan ninyong user. Pansamantalang hindi maabot. G, Lin, hindi pa rin sumasagot si Miss Wang sa tawag. Kaya, gusto mo bang magpadala ako ng susundo? Wag. Ayokong pilitin siya. Magpadala ka ng tao para bantayan ang pintuan. Kung dumating siya, sabihin mo agad sa akin. Opo. Eto si Lin yun. Baka talagang hindi nakapasok. Lin yun. Bakit ngayon ka lang dumating? Hindi ba't ikaw ang naunang pumasok? Ako ang nauna. Nauna akong pumasok. Yun ay dahil nagalit ako. Hindi mo man lang naisip na sundan ako at aliwin ako. Hindi naman ganito ang trato mo kay Wang Shue. Sinabi ko na noon pa, hindi ako interesado sa'yo. Ikaw, ganun ba kaganda yung Wang Shue? Wala siyang maibibigay sa'yo kung makakasama mo ako. Hindi bababa sa 30 taon mong bawasan ng paghihirap. Kung kasama mo siya, ganitong mga pagtitipon, hindi mo masasalahatan sa buong buhay mo. Anong pinagtatawa mo? Sinong nagsabi sa iyong ganitong mga pagtitipon? Hindi ako makakasali. Anong ibig mong sabihin? Mga kagalang-galang na panauhin, mga binibini, mga ginoo, magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po. Sa gitna ng inyong mga pag-aabala, ay dumalo sa aming bagong nahirang na tagapangulo, hapunan ng pagtatalaga sa tungkulin. Ang punong abala ng hapunan ngayong gabi ay aakit na sa entablado. Ang ating mga usapin ay pag-uusapan mamaya. Manatili kang tahimik sa aking tabi. Ngayon, inaanyayaan si tagapangulong Liu na umakyat sa entablado upang ipahayag para sa amin ang magandang balitang ito. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako si Liu Zhejiong. Malamang nitong mga nakaraang araw, kayo ay maaring nakarinig ng ilang mga chismis. Dito ako'y magpapaliwanag sa inyong lahat. Ang mga ito ay hindi chismis. Lahat ay katotohanan. Natagpuan ko talaga ang aking tanging apong lalaki. At ginawa ko siyang Huading Group. Tanging tagapagmana. Tagapangulong Leo, maaari ba nating makita rin ng lahat ang ginoong ito? Tanging tagapagmana ng Huading Group, tagapagmana? Oo nga. Kami nitong huling panahon ay pawang naririnig lamang ang balita tungkol sa kanya. Ngunit hindi pa nakikita ang aktual na tao. Siyempre, maaari. Narito siya ngayon sa lugar.
Yuner, halika, batiin mo ang lahat. Kumusta kayong lahat? Ako si Lin Yun. Itong apo kong lalaki, bata pa siya. Umaasa ako na sa hinaharap ay maaasikaso ninyo siya na mabuti. Kung mayroon man siyang nagawang, hindi maganda. Huwag ninyo siyang pahirapan. Dumiretso na lang kayo sa akin. Sige, ipagpatuloy natin ang hapunan. Yun, lumapit ka sa mga tao at makilala sila. Lin Yun, nung nakaraan, kasalanan ko ang lahat. Hindi ako dapat nagpadala sa masamang espiritu. At iwan ka. Ngunit sa totoo lang, ang tao minamahal ko sa puso. Ikaw pa rin. Magsimula ulit tayo, pwede ba? Ngayon ba, kahit anong bagay, ay maaari nang sumugod dito? Itapon mo na. Mahal kita. Lin yun. Ikaw ay talagang apo sa tuhod ni Chairman Liu. Hindi mo ba kanina narinig? Noon hindi mo man lang sinabi sa akin. Hindi ka rin nagtanong. Hindi ka naman pupunta ulit para hanapin. Si Wang Shui? Ano bang maganda sa kanya? Lin yun. Ako ay iyong babae na. Hindi ka na pwedeng humanap ng iba. Suyan. Kung nakatira sa maralitang lugar, baka hindi malaman ni Lin Yun. Ngunit ang Huading Group sa hinaharap, tagapagmana na si Lin Yun makakalam. Nang gabing iyon, walang sinumang nanakit sa'yo. Lahat ay ikaw lang. Nagdirek at nag-arte ng mag-isa. Ikaw, alam mo na lahat. Oo. Alam ko na ang lahat. Dumating ka pa rin. Alam kong hindi ako dapat pumunta. Ang aking katayuan ay hindi karapat-dapat sa'yo. Ang pagpili mo kay Suyan ay tama. Ngunit nais ko lang na makita ka isang huling pagkakataon. Sino ang nagsabi sa'yo kami ni Suyan? Ay nagsama na. Bakit kayo nagkita sa hotel nung araw na yun? Isang malaking pagkakamali lang yun. Panlilin lang iyon ni Suyan. Kaming dalawa ay hindi kailanman nagsama. Talaga, Siyempre, totoo. Kaya, ikaw, nais mo pa ba na makasama ako? oo. Gusto ko. Lin yun. Lin yun? Ang iyong panlasa ay gaya ng dati na masama? Sa isang araw ipapaalam ko sa'yo na ako ang pinaka-angkop para sa'yo. Pagsisikapan ko rin na maging mas mahusay. Ikaw ay sapat na kahusayan. Hindi sapat. Minamahal kita. Dahil lang ikaw ay ikaw. Hindi kailangang ikumpara sa iba.